Magandang araw, DJ Serene. Ako si Jay, at habang ang alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang, napansin ko na ang mga alaala ko ay muling nagbalik, mga bagay na matagal ko nang nais kalimutan. Pero parang hindi ko na kayang itago pa ang lihim ko, kaya naisip kong magsimula ng isang bagong kabanata sa pamamagitan ng pag-amin. Sa iyo at sa mga makikinig sa kwento ko. Si Mark, ang kumpare ko, ay isang seaman. Isa siyang lalaking may malasakit at malasakit sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, ako, ang kanyang matalik na kaibigan, ay may ginugol na lihim sa kanyang asawa. Si Caroline, ang asawa ni Mark, na para bang alam ko na sa simula pa lang, sa bawat galaw niya, sa bawat tawa niya, na may malalim na koneksyon na nag-ugnay sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ako'y nabighani. Nagsimula lahat noong isang gabing may bagyo. Si Mark ay nasa barko at ako ay napagpasyahan na dumaan sa kanilang bahay. Magaan ang pakiramdam ko noon at nagdala pa ako ng ilang pasalubong. Isang simpleng pagbisita lang, ngunit hindi ko alam na iyon na pala ang magiging simula ng isang kwento na magpapabago sa lahat. Jay, salamat ha, sabi ni Caroline habang inaabot niya ang mga pasalubong ko. Pero may kakaibang tingin sa kanyang mata. Hindi ko iyon matukoy noon, pero parang may tinatago siyang nararamdaman. Ang mga mata niyang may init na hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang may isang bagay sa kanyang mata na nagsasabing, may hindi tamang nararamdaman sa gitna ng aming mga pag-uusap. Siyempre nagpatuloy lang ako. Ipinakita ko ang kabutihang loob ko bilang isang kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihan ko, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliit na galaw niya, ang mga tingin niya na may kabuntot na kilig, na hindi ko maiwasang maapektuhan. At doon, sa gabing iyon, nang magtulungan kami ni Caroline sa kusina, nagkatinginan kami. Isang saglit ng katahimikan. At doon ko natutunan na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Ang aming mga katawan ay tila may sariling wika. Hindi na kailangang magsalita. Ang mga mata namin ay nag-uusap. At ang aming mga katawan ay nagsimulang magtaglay ng init na hindi kayang pababain ng hangin sa labas. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang patagilid ang aking nararamdaman, kaya hinawakan ko siya. Isa lang itong lihim na nagsimula sa isang sulyap, sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Bawat paghinga, bawat galaw, bawat titig, ay nagsimula ng maghatid ng kuryente na hindi ko kayang kontrolin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, at sa pagitan ng katahimikan, natutunan kong mawala. Natutunan kong sumunod sa tukso ang, tanong ko lang ngayon, paano ko haharapin ang kumpare kong matagal ko nang tinuturing na pamilya, na may buong tiwala sa akin, habang ang asawa niya ay hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa akin sa gabing iyon. Pero sa bawat hakbang ko papunta sa kanilang bahay, parang alam ko na may mangyayari. Hindi ko kayang ilihim pa ang nararamdaman ko para kay Caroline. At habang papalapit ako, mas lalo kong naramdaman na hindi ko na kayang pigilan. Alam ko na mali. Alam ko na may kalalabasan. Pero sa bawat segundo, ang puso ko ay nag-aatubili, naiipit sa pagitan ng tamang desisyon, at ang pusong puno ng kagustuhan. Nung gabing iyon, isang simpleng hapunan ang dapat sanang magaganap. Nakaupo kami sa kanilang maliit na dining table, si Mark, si Caroline, at ako. Tahimik lang ako, nakikinig sa kanilang mga kwento habang ako ay abala sa pag-inom ng beer. Si Mark, na parang wala akong anino sa tabi, ay nagkukwento tungkol sa mga biyaheng dagat, at si Caroline, na madalas magbigay ng mga witty remarks, ay ngumiti. Ngunit sa bawat ngiti niyang iyon, may naglalaro sa aking isipan kung bakit ako naroroon at kung anong nag-uugnay sa aming dalawa ni Caroline.
Ang mga mata niyang mahinhin, ngunit puno ng lihim, ay tumagos sa akin sa bawat saglit. Alam kong may mali, pero sa bawat sulyap na ipinapadala niya, parang hindi ko kayang itanggi na may matinding ugnayan na nag-uugnay sa amin. Bawat simpleng galaw, niya ang pag-aayos ng buhok, ang pag-swipe ng isang kamay sa kanyang leeg. Lahat ng iyon ay nagsisilbing isang senyas na nagsasabing, "Andito na ako, Jay." Ang init ng kanyang katawan ay para bang naiilawan ako ng isang apoy na hindi ko kayang patayin. Hindi ko na kayang magsinungaling, kaya't sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ako ay dahan-dahang lumapit sa kanya, nagbigay ng isang malalim na tingin at hindi na ako nakapagpigil. Si Caroline, na sa unang tingin ay tila inosente at mabait, ay nagkaroon ng ibang anyo sa gabi ng aming pag-uusap. Habang kami ay nagkukwento sa kusina, napansin ko ang mga detalye, kung paanong ang bawat galaw niya ay tila nagsisilibing isang paanyaya, isang utos na hindi ko kayang tanggihan. Pumunta kami sa kusina upang magtimpla ng kape at sa bawat hakbang na ginawa ko patungo sa kanya, ang presensya niya ay para bang lumalapit sa akin na may kalakip na apoy. Nag-uusap kami ng magaan. Ngunit sa mga mata ni Caroline, may nakatagong kasabikan. Isang uri ng ugnayang hindi nasabi ng salita. Nagkatinginan kami. Walang katumbas na salita, ngunit nagkaintindihan kami. Hindi ko na kayang magpigil. Lumapit ako at sa isang iglap, ang init ng kanyang katawan ay sumalubong sa akin. Ang mga labi ko ay dahan-dahang dumapo sa kanyang leeg. At sa bawat dampi ng aking halik, naramdaman kong parang ang buong katawan ko ay naging buhay na lang dahil sa kanya. Ang init ng katawan ni Caroline ay tumagos sa aking balat. Ang kanyang hininga ay mabilis at marahan. Pareho kaming nauubos sa bawat sandali. Ako ang iniwan ni Mark upang magbantay, pero ako rin ang sumalakay. Sa bawat haplos, sa bawat ungol na pilit niyang tinatakpan, ako ang lumunod sa kanya sa dagat ng kasalanan. Ang mga kamay ko, na dati humahaplos lang sa mga magkaibigan, ay nagkaroon ng ibang layunin. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, kaya't ang mga labi ko ay dumapo sa kanyang leeg, pababa sa kanyang katawan, at doon ko naramdaman ang pagnanasa na noon ay wala sa plano. Ang init ng katawan ni Caroline ay parang apoy na tumupok sa natitirang katinuan ko. Hindi ko na kayang bumangon mula rito. Ang katawan ko ay tila napagod na sa paglaban. At sa ilalim ng mga kumot, sa pagitan ng kanyang mga hita, doon ko siya tuluyang inangkin. Sa bawat salpok ng katawan, ang mundo namin ay naglaho. Ang init ng gabi, ang tahimik na hangin sa labas, ay naging mga saksi sa aming lihim. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, at sa loob ng silid na dapat ay sagrado, pinilas ko ang panata ng pagkakaibigan. Tinutok ko ang aking sarili sa kanya at sa bawat galaw, natutunan ko na wala ng mga pabalik. Ang ginawa ko ay hindi na mababawi. Pero ang mga mata ni Caroline ay puno ng kasiyahan. At sa isang sandali, natutunan kong ang pagnanasa ay may lakas na hindi kayang kontrolin ng isang tao. Ang mga susunod na araw ay magdudulot ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Pero sa gabing iyon, kami ay naging isa sa isang lihim. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay puno ng kalituhan at pagsisisi. Habang ang mga mata ni Caroline ay patuloy na naglalaman ng mga lihim at hindi maipaliwanag na saya, ako ay nababalot ng isang pakiramdam ng pagkakasala. Tila ba ang bawat galaw ko ay may kalakip na bigat. Parang ang bawat paghinga ko ay nagiging isang paalala ng aming ginawa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang bigat ng mga nangyari ay lalong bumibigat sa aking puso.
Hindi ko alam kung anong klase ng pagkatao ako nung mga araw na yon. Sa bawat sulyap ni Caroline, ang mga alaala ng gabing iyon ay parang muling naglalakbay sa aking isipan. Hindi ko kayang itanggi, ngunit hindi ko rin kayang tanggapin na nangyari iyon. Ang pisikal na ugnayan namin ay hindi lang tungkol sa laman, kundi pati na rin sa mga damdamin na hindi ko kayang pangalanan. Sa tuwing magtama ang aming mga mata, para bang alam namin na hindi pwedeng magpatuloy ang lahat ng ito, ngunit hindi rin namin kayang itigil. May mga pagkakataong ang mga mata ko ay nawawala sa kanya. Iniwasan ko siya sa mga simpleng sitwasyon. Sa tuwing makikita ko siya, para bang gusto kong umiwas. Pero may isang puwersang nag-aanyaya sa akin na lumapit. Sa mga sandaling iyon, ang bawat galak na nararamdaman ko mula sa kanyang presensya ay kasabay ng takot na baka may mangyaring hindi maganda. Hindi ko kayang tanggapin ang mga epekto ng aming ginawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang katawan ko ay nagsusumamo para sa kanya. Minsan, habang kami ay magkasama sa bahay nila, nagkatinginan kami. Hindi ko kayang magtago ng higit pa. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. At alam kong siya rin ay nag-iisip ng parehong bagay. Hindi ko alam kung paano kami dumaan sa mga ganitong sitwasyon. Pero alam ko na sa kabila ng mga pangyayari, hindi ko kayang tapusin ang lahat. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ang puso ko ay tumitibok ng mas mabilis. At ang katawan ko ay naglalaban sa mga nararamdaman. Hindi ko na kayang magpigil. Sa mga gabing iyon, sa tuwing kami ay magkasama, hindi ko na kayang ilihim ang nararamdaman ko. Sa ilalim ng mga kumot, sa bawat haplos na aming ginagawa, muling bumangon ang apoy na hindi ko kayang patayin. Hindi na ako pwedeng magpanggap na wala akong nararamdaman. Alam ko na may mga bagay na hindi na pwedeng balikan, ngunit ang puso ko ay patuloy na humihiling ng higit pa. Nagpatuloy kami sa ganitong kalagayan, ngunit sa bawat galaw, sa bawat haplos, alam ko na may mga bagay na hindi namin kayang itanggi. Sa bawat sandali, ang mga katawan namin ay tila nagsisilibing instrumento ng isang hindi matitinag na koneksyon. Ang init na aming nararamdaman ay hindi lang pisikal. Ang bawat halik, bawat sulyap ay puno ng hindi nasasabi. Alam ko na sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang pigilin ang mga nararamdaman ko at sa mga pagkakataong iyon, hindi ko na kayang baliwalain. Habang ako ay lumalapit sa kanya, ang bawat bahagi ng katawan ko ay naglalakbay at ang bawat haplos ko ay puno ng kasabikan. Sa mga mata ni Caroline, nakikita ko ang pagsang-ayon, ngunit sa kabila ng aming mga katawan na nagiging isa, ang isipan ko ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging alam ko ay hindi ko kayang alisin siya sa aking isipan. At sa bawat gabing magkasama, kami, ang mga alalahanin ko ay lumalabo, ngunit ang pusong puno ng kasabikan ay minsan, sa gitna ng mga gabi ng magkasama kami, ang mga tanong na nagsimula sa aking isipan ay nagsimulang magbago. Hindi ko na kayang itanggi. Ang nararamdaman ko ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagkakaugnay namin ni Caroline. Hindi na ito basta libog. Hindi na ito basta kasalanan. Ang bawat galak na nararamdaman ko tuwing magkasama kami ay may kasamang takot. Ngunit sa bawat minuto, ang takot na iyon ay pinalitan ng isang pakiramdam ng ganap na pagnanasa, ng isang uri ng koneksyon na hindi ko alam kung saan patungo. Sa mga gabing dumaan, napansin ko na parang may isang hindi mabigkas na pagkakasunduan sa pagitan namin. Hindi ko kayang magtago pa. Ang bawat paggalaw ko ay may kahulugan. Ang mga sulyap ng aking mata. Ang mga hindi matitinag na haplos na hindi ko kayang pigilin. Sa mga sandaling iyon, wala nang pwedeng magtakip sa mga nararamdaman namin. Minsan,
Ang simpleng pagsasama ay nagiging isang alon ng kasabikan na hindi kayang pigilan. At habang kami ay magkasama, ang kanyang mga mata, na puno ng mga hindi nasabi, ay tila nagsasabi ng higit pa sa lahat ng mga salita na hindi namin kayang ilabas. Minsan, nakikita ko ang pagdapo ng kanyang mga kamay sa aking balat at sa bawat haplos niya, nagiging mas matindi ang init na nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Sa mga gabing iyon, ang mga mata ko ay nagsisilbing saksi sa bawat hinga, sa bawat galaw. Walang alinlangan, ang aming mga katawan ay nagiging isa. Ang mga nararamdaman namin ay tila isang lihim na hindi kayang ipahayag sa mga simpleng salita. Minsan, sa mga sulyap ng kanyang mata, nagkakaroon kami ng mga sandaling tila walang sino man ang makakakita. Parang bawat kilig na nararamdaman ko ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ang mga bagay na hindi namin kayang sabihin ay ang mga bagay na tila ang bawat galak na lumabas mula sa aming katawan ay nagsasabi na walang pagdududa na may nararamdaman kami para sa isa't isa. Hindi na ito tungkol sa pisikal na aspeto, hindi na ito basta kaligayahan. Ang nararamdaman ko ay tila nagiging isang masalimuot na damdamin, na kung minsan, hinahanap ko na lang siya, kahit na hindi ko pa kayang tanggapin. Ang kanyang katawan ay nagiging isang kasaysayan na hindi ko kayang isalaysay. Sa bawat haplos niya sa aking balat, parang sinasabi niya sa akin na wala nang pwedeng itago. Hindi ko kayang magpanggap. Hindi ko kayang hindi maramdaman ang ugnayan namin. At sa bawat sandali na kami ay magkasama, hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataon na sumabay sa bawat galak na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga galak ay nagsisilbing ilaw na naggigiya sa akin sa bawat hakbang. Ngunit ang kasabikan na nagmumula sa kanyang mga mata ay tila nagiging isang bagay na wala nang hanggan. Nandyan siya palagi. Hindi ko siya kayang alisin sa aking isipan. Sa mga gabing ang aming katawan ay nagiging isa, hindi ko kayang iwasan ang damdamin na iyon. Ang kanyang katawan, ang kanyang amoy, ang init na nararamdaman ko tuwing magkasama kami ay nagsisilbing paalala na hindi ko kayang tumakas. Hindi ko kayang pagtakpan ang nararamdaman ko. Ang bawat galak na nararamdaman ko mula sa kanya ay parang isang lihim na patuloy na lumalalim. Hindi ko na kayang magtago pa sa lahat ng mga bagay na ito. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na ang nararamdaman ko para sa kanya ay higit pa sa pisikal. Ang mga nararamdaman ko ay nagsisilbing gabay. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang bawat pagkakataon na kami ay magkasama, isang misteryo ang lumalapit sa aking puso. Ang init ng bawat gabing lumilipas ay parang ang ating mga katawan ay nagsasayaw sa ilalim ng isang lihim na buwan kahit na pilit kong binabalewala. Ang bawat sulyap at bawat galak na nararamdaman ko mula sa kanya ay tila isang tugon sa mga hindi ko kayang ipaliwanag. Nandyan siya, palaging nandyan, ngunit hindi ko kayang sabihing direkta. Ang mga sulyap ng kanyang mata na puno ng mga katanungan, ng mga nararamdaman na hindi matukoy, ay nagsilbing senyales na kami ay naglalakbay sa isang landas na wala nang makakapigil. Hindi ko kayang alisin ang bawat alingawngaw ng kanyang hininga sa aking tainga. Bawat kasunod na hakbang ay mas matindi, mas malalim. Sa bawat galak na nararamdaman ko mula sa kanyang katawan, natututo akong tanggapin. Tanggapin na hindi na ito simpleng kasalanan, kundi isang tila lihim na inaasam, na sa bawat sulyap, sa bawat hawak ng kanyang mga kamay, ay parang sinasabi niya sa akin na wala na kaming magagawa kundi magpatuloy. Ang mga haplos niyang dahan-dahan ay nagiging isang laro ng apoy, hindi ko kayang pagtakpan pa. Ang init na nagmumula sa kanya ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin, at sa bawat segundo, natututo akong sumunod sa daloy ng aming damdamin.
Minamasdan ko siya at napapansin ko ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya. Ang mga hakbang niya na tila may kahulugan, ang mga galak na bumangon sa kanyang katawan, at ang mga mata niyang sa bawat pagtitig ay tila nagsasabi ng mga bagay na hindi pa namin kayang ipahayag. Walang nakakaalam. Kami lang dalawa ang nakakaalam ng mga lihim na ito. At sa kabila ng lahat ng takot, natutunan ko ng tanggapin ang bawat pagnanasa na bumangon sa aking puso. Habang kami ay magkasama, ang aming katawan ay tila nagsanib. Sa bawat galak, sa bawat touch, natututo akong magbigay at tumanggap ng higit pa. Hindi na ito tungkol sa kasalanan. Ito ay tungkol sa pag-alam na hindi ko kayang mawala siya sa aking buhay. Ang mga gabing iyon ay puno ng mga tanong na tila walang sagot. Ngunit mga sagot na unti-unting lumilitaw sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming pagiging magkasama. Hindi ko kayang itanggi pa. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay tumagos sa aking kaluluwa at sa bawat galak na lumalabas sa akin, hindi ko na kayang baliwalain. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing may higit pa sa bawat galak na nararamdaman namin. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Minsan, ang kanyang mga halik, kahit maliliit at magaan, ay nagiging isang paalala na kami ay magkaiba. Ngunit may isang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang init ng katawan ko ay sumasalamin sa bawat galak na nagmumula sa kanya. Ang mga kamay niya, na ngayon ay hindi ko na kayang iwaksi, ay nagsisilbing gabay, nagsisilbing mga senyales ng mga nararamdaman na pilit itinagong ng bawat isa. At sa mga gabing lumilipas, ang aming katawan ay naging saksi sa bawat galak, sa bawat kasabikan. Minsan, ang mga sandaling iyon ay nagiging parang isang kislap ng liwanag sa dilim. Hindi ko na kayang pigilan ang bawat damdamin. Sa bawat sulyap, sa bawat hawak, natututo akong tanggapin na wala na akong magagawa, kundi magpatuloy sa paglalakbay na ito, sa paglalakbay ng damdamin na tumagos sa aking kaluluwa. Sa mga gabing iyon, hindi ko kayang pigilan ang pagnanasa. Hindi ko kayang baliwalain ang koneksyon na bumangon mula sa aming mga katawan. Hindi ko kayang isantabi ang mga hindi nasabing salita. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagiging sagot sa bawat galak na nararamdaman ko. Sa bawat galak na iyon, natututo akong tanggapin ang lahat ng nararamdaman ko. Ang init ng bawat galak na nagmumula sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, dumating ang panahon na hindi ko na kayang takasan ang mga tanong na matagal ko nang pinapasapasa sa aking isipan. Ang bawat sulyap at bawat pagkakataon na magkasama kami ay may dalang isang matinding tanong. Ano na ba kami? Pumili ba kami ng tamang landas? O baka kami nagpadala lamang sa isang pagmumuni na hindi naman talaga dapat mangyari? Habang kami ay magkasama, nararamdaman ko ang mga pagdapo ng kanyang mga kamay. Ang mga maliliit na detalye ng bawat sulyap at bawat galak na sumusuong sa aming mga katawan. Ang mga sandali ng pagtahimik ay tila nagsasalaysay ng mas malalim na koneksyon, isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, pero nararamdaman ko sa bawat kabog ng aking puso. Habang ang aming mga mata ay nagtatagpo, natututo akong tanggapin na hindi ito basta pisikal na atraksyon lamang. May higit pa dito, may isang emosyon na nagsisilbing gabay sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng mga alingaw-ngaw sa aking isipan, may mga bagay na hindi kayang baguhin. Walang alinlangan. Ang lahat ng ito ay may mga kahihinatnan. May mga sandali na ipinagpapaliban ko ang aking nararamdaman. Pilit na nilalabanan ang init na aking nararamdaman tuwing siya ay malapit. Pero sa mga pagkakataong iyon, sa mga sulyap ng kanyang mga mata, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin.
Ang bawat galak ay nagsisilbing isang pagninilay na mas malalim kaysa sa mga bagay na nakikita ko sa harap ko. Ang mga tanong ay nagsisimula ng magbukas. Ano na nga ba kami? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang mga gabing puno ng init, mga salitang hindi nasabi, at ang mga halik na tila nagbigay sa akin ng higit pa sa pisikal na kasiyahan, lahat ng ito ay humuhubog sa aming mga desisyon. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ko ng sagot. Kung magpapatuloy ba kami, ano ang mangyayari sa aming mga buhay? Sa mga araw na nagdaan, ang aming mga hakbang ay nagsimula ng maging mas mabigat. Ang mga sandaling magkasama kami ay may kasamang mabigat na pakiramdam. Ang kasalanan ng hindi pagkakaroon ng ganap na sagot. Ang pag-aalinlangan na nagsisimulang magbigay daan sa takot. Hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para sa kanya, ngunit ang katanungan ng ano ang susunod ay patuloy na umiikot sa aking isipan. At sa mga gabing iyon, napagtanto ko na sa bawat desisyon, may mga bagay na hindi kayang maibalik. Sa mga pagkakataong kami ay magkasama, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin ang mga nararamdaman ko, ngunit kailangan kong malaman kung paano ko ito haharapin. Ang mga tanong ay magpapatuloy, at kailangan kong magdesisyon. Ano ang nais ko? Ano ang tunay na halaga ng lahat ng ito sa aking buhay? Ang mga araw ay patuloy na dumaan, at ang bawat sandali na magkasama kami ay nagiging mas mabigat, mas puno ng mga hindi nasabing saloobin. Sa bawat sulyap, may mga tanong na patuloy na umuukit sa aking isipan. Ano ba talaga ang aming relasyon? Paano kami haharap sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita? Bawat hakbang ay may kalakip na pag-aalinlangan at bawat pagnanasa ay may kasamang takot. Takot na baka kami ay magkamali. May mga pagkakataon na nagsisimula akong magtaka kung kaya ko bang bitawan ang lahat ng ito, kung kaya ko bang humarap sa mga alingaw-ngaw ng aking isipan at tanggapin ang mga kahihinatnan ng aming mga desisyon. Ang mga tanong na ito ay naging mas malinaw, at sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay kung paano ko haharapin ang aking sarili pagkatapos ng lahat ng ito. Nais ko sanang pigilan ang aking sarili, itulak ang lahat ng nararamdaman ko sa isang sulok ng aking puso, ngunit may mga pagkakataon na hindi ko na kayang labanan pa. Ang init ng mga sandali, ang lakas ng mga nararamdaman ko tuwing kami ay magkasama, ay tila hindi na kayang isalaksak sa mga simpleng salita. Ang aming mga halik ay nagbigay sa akin ng isang bagong uri ng kagalakan, ngunit kasabay ng bawat pagnanasa ay isang matinding tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa amin? Sa kabila ng mga magagandang sandali, natutunan ko ring tanggapin na hindi ko kayang baguhin ang lahat. Hindi ko kayang iwasan ang mga emosyon na bumabalot sa aking puso. Ngunit isang tanong ang patuloy na umiikot sa aking isipan. Pwede ba kaming magpatuloy ng hindi nawawala ang respeto sa isa't isa? Pwede ba naming pagdaanan ang lahat ng ito at matutong magpatawad, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa sarili? Nagdesisyon akong harapin ang mga tanong na ito ng mag-isa. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili, ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi ko kayang patagilid na itulak ang lahat ng ito. Hindi ko kayang gawing lihim ang nararamdaman ko. Kaya't sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga hindi nasabing saloobin, natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Ang mga gabing iyon ay naging mga pagkakataon ng paglilinis. Ang bawat galak, bawat titig, at bawat pangarap ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit natutunan ko na ang mga desisyon ko ay may kasamang mga aral na magdadala sa akin sa susunod na hakbang ng aking buhay. Handa na akong magpatuloy,
Ngunit may mga bagay na kailangang iproseso. Kailangan ko ng oras upang magpatawad sa kanya at higit sa lahat sa aking sarili. Sa mga susunod na araw, darating ang mga pagkakataon na magsasama pa kami. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan ko na ang bawat desisyon ay may kasamang halaga at ang tunay na pagpapatawad ay magsisi. Ang mga araw ay patuloy na lumipas at sa bawat sandali, tila mas madali nang tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko na kayang itanggi pa. May mga bagay na nangyari na hindi ko kayang baguhin. Ngunit natutunan ko ring tanggapin na sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maaaring hayaan na maging sagabal ang mga nakaraan sa aking hinaharap. Sa huli, natutunan kong ang buhay ay hindi laging makakamtan ayon sa plano. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng aspeto ng aking buhay at sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, natutunan ko ring tanggapin ang mga pagkatalo at magpatuloy. Minsan, sa mga pagkakataong hindi inaasahan, doon tayo matututo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang mga gabi na magkasama kami, ang mga araw na puno ng tensyon, ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-reflect, mag-isip, at magdesisyon kung paano ko haharapin ang aking hinaharap. Hindi ko kayang balikan ang mga sandaling iyon nang hindi nararamdaman ang sakit. Ngunit sa bawat alaala, natutunan ko ring tanggapin ang katotohanan. Ang bawat bagay ay may dahilan. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtakas, kundi sa pagpapatawad. Hindi ko na kayang itulak pa ang mga nararamdaman ko. Ngunit natutunan ko rin na hindi ko kayang patagilid na kalimutan ang mga tao at mga bagay na nagbigay saysay sa aking buhay. Nais ko sanang itago ang lahat ng ito, ngunit natutunan kong yakapin ang mga emosyon at magpatuloy. Ang kwentong ito, ang lahat ng nangyari, ay hindi katapusan kundi isang bagong simula. Alam kong hindi lahat ng tao ay may pagkakataong makapagsimula muli, ngunit natutunan ko ring maging bukas sa mga bagong simula. Ang pagpapatawad sa sarili, ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng aking pagkatao, ay isang hakbang patungo sa bagong buhay. Sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy. Ang lahat ng desisyon, mabuti man o masama, ay may kasamang aral na magdadala sa akin sa tamang direksyon. At habang ang mga alaala ng nakaraan ay hindi ko kayang kalimutan, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay kung paano ako magpatawad at magpatuloy sa pagbuo ng aking hinaharap. Tulad ng isang bagong umaga, ang bawat araw ay may pagkakataon upang magsimula ulit. At sa aking mga desisyon, natutunan ko na ang pagpapatawad at pagtanggap ay hindi lamang tungkol sa iba. Ang mga araw ay naging mas magaan, hindi dahil sa mga nangyari, kundi dahil natutunan ko na tanggapin ang mga ito. Ang kwentong ito, na puno ng takot at pagsisisi, ay natutunan ko ring yakapin, hindi para muling buhayin ang nakaraan, kundi upang magbigay sa akin ng lakas para harapin ang hinaharap. Walang katapusang tanong sa aking isipan, ang mga tanong na wala ng kasagutan. Ngunit natutunan ko na minsan, ang mga sagot ay hindi kailangan. Ang mahalaga ay ang mga hakbang na ginagawa ko ngayon, kung paano ko tinatanggap ang aking mga pagkakamali, at kung paano ko pinipili ang magpatuloy sa kabila ng lahat. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon mula sa pagkatalo at kung paano natin hinaharap ang bawat hamon na ibinabato sa atin ng buhay. Ang mga alaala ay nagsisilbing aral. Hindi ko kayang kalimutan ang mga iyon, ngunit natutunan ko na hindi ko kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan sa bawat hakbang ko patungo sa hinaharap. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin, ngunit may mga pagkakataon na tayo ay may kakayahang magpatawad.
sa iba, at higit sa lahat, sa ating sarili. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na hindi ako nag-iisa. Lahat tayo ay may mga lihim, mga kasalanang nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ngunit natutunan ko rin na hindi ibig sabihin na ang mga pagkakamali ay katapusan na. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataon tayong magsimula muli. At sa huli, ang kwento ko ay hindi tungkol sa pagtatago ng lihim, kundi tungkol sa pagtanggap. Pagtanggap sa mga pagkakamali, sa mga aral, at sa bagong simula. Ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay may mga dahilan. At ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may patutunguhang mas magaan. Sa bawat umaga, natutunan ko na may bagong pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin. Pero natutunan kong yakapin ito, pati na rin ang aking mga pagkatalo, sapagkat ito ang maghuhubog sa aking magiging bukas. At sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagtakas o sa pagtatago ng mga lihim, kundi sa pagtanggap ng lahat ng aspeto ng ating sarili. Ang tunay na lakas ay ang magpatuloy, magpatawad, at magsimula muli. Ang kwentong ito ay isang pagninilay, isang paglalakbay na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa bawat hakbang na aking tinahak, natutunan kong ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa nais na paraan. May mga pagkakataong tila ang ating mga pagkakamali ay nagiging bahagi na ng ating pagkatao, ngunit hindi iyon ang wakas. Pinili kong magpatuloy, hindi para limutin ang mga nangyari, kundi para matutunan ang halaga ng pagpapatawad. Hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat, sa aking sarili. Ang mga lihim na ibinahagi ko, ang mga desisyong hindi ko inaasahan, ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano ko dapat pahalagahan ang bawat pagkakataon at bawat relasyon. Hindi ko alam kung paano matutuldukan ang lahat ng ito, ngunit natutunan ko na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsisisi, natutunan kong yakapin ang aking mga kahinaan at lakas. Ang mahalaga ay ang mga hakbang na patuloy kong gagawin para baguhin ang aking landas. At sa bawat araw, natutunan ko na ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapatawad at pagtanggap. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi ko nais na magbigay ng pahayag na may kasagutan sa lahat ng tanong. Ang buhay ay patuloy na gumugulong. At sa bawat hakbang, may bagong pagsubok at pagkakataon. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagkatalo, kundi sa pagbangon at muling pagsubok. At sa huli, natutunan ko na ang mga kwento natin ay hindi palaging may magandang pagtatapos. Ngunit ang kahalagahan ng bawat hakbang ay hindi nasusukat sa tagumpay kundi sa mga aral na natutunan natin sa mga kasirine. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin. Salamat sa pagsama sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Sana'y may mga aral kayong napulot at may naiwan sa inyong puso ang bawat salita. Mag-ingat palagi at tandaan, sa bawat kwento may bagong simula. Hanggang sa muli.